Hay nako, nakakatawa naman itong mga OFW na nagsasabi at nag-uudyok sa social media na no remittance day daw ang March 28 to April 4. Aba, aba, sino ang tinakot nyo? Si Bongbong Marcos matatakot sa inyo na hindi kayo magpapadala? Hindi. Hindi naman siya magugutom kahit hindi kayo magpapadala hanggang hindi uuwi ang tatay ninyong fentanyl. 'Di ba? Sino ang tinakot nyo? Baka yun lang binabalaanan ko kayo. Itong hindi nyo pagpapadala, kayong mga DDS na OFW, kung hindi kayo magpapadala at may sakit ang member ng inyong pamilya at may mangyari sa kanila, baka isisi na naman ninyo kay BBM. Sa kasalanan ni Bongbong Marcos na namatay yun. Ganun na naman kayo. Lahat naman kasi ng mali nyo, ibinabato ninyo sa iba, katulad ng tatay ninyo at ni Sara Mau ninyo. O hindi pa ninyo nahahalata o kaya hindi nyo napapanood. Ang mga ginagawa ng Duterte ay puro ikakasira ng ating bansa. Ikakasira ng anak mo, ikakasira ng pamilya mo. Puro paninira ang gusto nila, division. Sino ba ang gusto? Ikaw, kung may 10 mansanas ka at gusto ng iba na i-divide mo yan, na dapat para sa iyo yon, i-divide mo yan ng into 5. O di dalawa na lang sa'yo. Ganon ang gusto ni Duterte, division, separation. Hindi multiplication at hindi addition. Yun ang gusto ni Duterte, division. Maghiwa-hiwalay tayo lahat. Kaya ikaw, na OFW na DDS, kung may mangyari sa pamilya mo dahil hindi ka magpapadala, hindi naman lahat tayo ay may magandang sitwasyon. May mga member din ng family natin na nagkakasakit. Paano kung madadala na yun sa hospital? Paano nila dadalhin without your support? Pipiliin mo pa rin ang hindi magpadala? At kung may mangyari doon sa pamilya mo, na member ng pamilya mo, at namatay, sisisihin mo na naman si Bongbong Marcos? Ay, kalokohan. Kalokohan, sobrang kamangmangan na yan. It's your choice na hindi magpadala, hindi kasalanan ni Bongbong Marcos kung namatay ang member ng pamilya mo dahil hindi ka nagpadala. Kahit hindi ka magpadala, i-challenge you, wag na kayong magpadala hanggang hindi uuwi ay si Duterte. Sino ang magugutom? Kayo, pamilya nyo!